tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking dagok sa kapayapaan ang naganap sa gitnang silangan matapos hayagang tanggihan ng Hezbollah ang pinakabagong kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng pamahalaan ng Lebanon. Sa isang opisyal na pahayag, mariing iginiit ng militanteng grupo na hindi sila papayag sa anumang kasunduan maliban kung magkakaroon ng ganap at mabilis na pag-alis ang mga puwersang Israeli mula sa buong teritoryo ng Lebanon. Ang biglang pagtanggi na ito ng Hezbollah ay naganap sa gitna ng patuloy at marahas na bakbakan sa rehiyon. Ayon sa mga lokal na awtoridad sa Lebanon, hindi bababa sa 4 na katao ang nasawi dahil sa mga huling airstrike ng Israel. Bukod dito, isang peacekeeping soldier ng United Nations ang napatay sa gitna ng palitan ng putok, habang isang sundalong Israeli naman ang kumpirmadong nasawi sa labanan sa timog na bahagi ng bansa. Sa isang nakasulat na pahayag na binasa sa telebisyon, tinawag ng pinuno ng Hezbollah na si Naim Qassem ang takbo ng mga negosasyon bilang walang saysay, kahiyahiyang hakbang at isang insulto sa kanilang panig. Binigyang diin niya na ang hiling ng kasunduan na lisanin ng mga mandirigma ng Hezbollah ang Timog Lebanon, habang patuloy silang inaatake ng kaaway ay nangangahulugan lamang ng pagsuko at pagtanggap sa pagkatalo. Inihayag pa ni Qassem na ang pangunahing layunin ng kanilang grupo sa ngayon ay ang ganap na pagpapatigil sa agresyon ng Israel, ang pagpapatupad ng totoong ceasefire at ang pag-atras ng mga tropang Israeli. Nagbabala siya na habang hindi ligtas ang mga nayon sa Lebanon at patuloy na binubomba ang kanilang mga mamamayan, hindi rin kailanman magiging ligtas ang hilagang bahagi ng Israel mula sa kanilang mga ganteng atake. Ilang sandali lamang matapos ilabas ang matapang na pahayag ni Qassem, yumanig ang mga sirena ng babala laban sa mga drone sa ilang komunidad sa hilagang hangganan ng Israel. Kabilang dito ang bayan ng Shlomi kung saan nagpupulong si Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang kanyang mga ministro kasama ang mga lokal na opisyal. Ayon sa ulat, nakaalis na si Netanyahu ilang minuto bago tumunog ang mga sirena ng babala. Ipinaliwanag naman ng militar ng Israel na ang pagtunog ng mga sirena ay sanhi ng kanilang mga operasyon upang harangin ang ilang drone na pinasabog malapit sa kinaroroonan ng kanilang mga sundalo sa Timog Lebanon. Bagamat nagdulot ito ng matinding takot at tensyon sa lugar, wala namang iniulat na nasugatan o nasawi sa panig ng mga sundalo o mga sibilyan dahil sa partikular na pag-ataking ito ng mga drone. Inamin naman ni Lieutenant General Eyal Zamir, ang Chief of Staff ng militar ng Israel, na ang patuloy na digmaan ay nagdudulot ng matinding stress at pasakit sa mga bayan sa hilagang bahagi ng bansa. Gayunpaman, iginiit niya na ang mga operasyon ng Israel sa Iran at Lebanon ay lumikha ng isang bagong realidad sa seguridad sa pamamagitan ng pagpapahina sa Iran at Hezbollah sa antas na hindi pa nangyayari rito. Sa kabilang banda, nagsimula nang pumasok ang mga sundalong Lebanese sa timog na nayon ng Dibine nitong hapon ng Huwebes. Ang pagkilos na ito ay ginawa sa pakikipagtulungan sa mga peacekeeper ng United Nations matapos lisanin ng mga puwersang Israeli ang lugar. Ang naturang nayon ay naging saksi sa napakatinding bakbakan sa pagitan ng magkabilang panig sa mga nakalipas na araw ayon sa ulat ng Estado. Ang pag-atras na ito ng mga sundalong Israeli mula sa Dibine ay itinuturing na isang mahalagang kaganapan sa kasalukuyang labanan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umurong ang mga tropang Israeli mula sa isang partikular na lugar sa Timog Lebanon simula nang sumiklab ang digmaan 3 buwan na ang nakalilipas. Gayunpaman, marami pa ring bahagi ng Timog Lebanon ang nananatiling kontrolado ng Israel. Ang patuloy na digmaan sa Lebanon ay nagbabanta rin sa mga pandaigdigang pagsisikap na wakasan ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Bukod dito, nanganganib ding manatiling sarado ang Strait of Hormuz na isang napakahalagang daanan para sa transportasyon ng langis at petrolyo sa buong mundo. Ang pagsasara ng rutang ito ay nagdulot na ng matinding pangamba at negatibong epekto sa ekonomiya ng daigdig. Hinihiling ng Iran na ang anumang permanenteng kasunduan sa kapayapaan ay dapat sumaklaw rin sa kaligtasan ng Lebanon. Sa kabilang banda, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nahaharap sa darating na halalan sa katapusan ng taong ito ay determinadong ipagpatuloy ang opensiba hanggang sa tuluyang mawala ang banta ng Hezbollah upang makuha ang tiwala at suporta ng kanyang mga botante sa bansa. Samantala, sinubukan naman ni United States President Donald Trump na minaliit ang diplomatikong krisis at ang kabiguan ng mga naunang kasunduan sa tigil putukan.
Sa kanyang pakikipag-usap sa mga mamamahayag, nagbigay si Trump ng isang kontrobersyal na pahayag kung saan sinabi niya na sa gitnang silangan, ang kahulugan ng ceasefire ay kapag nagbabarilan lamang ang magkabilang panig sa mas katamtamang paraan. Sa aspeto ng mga biktima, kinumpirma ng United Nations at ng Serbian Defense Ministry na isang peacekeeper mula sa Serbia ang nasawi habang dalawa pa ang nasugatan. Ito ay matapos tamaan ng mortar shell ang kanilang posisyon malapit sa Marjayon, isang bayan na may mayoryang Kristiyano na nakaranas ng matinding labanan sa mga nakalipas na araw habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin sa rehiyon. Agad na isinisi ng Israel sa Hezbollah ang pagpapakawala ng mortar na pumatay sa peacekeeper ng United Nations, bagamat hindi sila nagbigay ng malinaw na ebidensya upang patunayan ito. Sa ngayon, kapwa ang Hezbollah at ang pamunuan ng United Nations ay hindi pa nagbibigay ng anumang opisyal na pahayag o komento kung sino talaga ang nagpakawala ng mga nakamamatay na mortar sa naturang kampo sa Timog. Inanunsyo rin ng militar ng Israel ang pagkamatay ng isang 21 taong gulang na kapitan sa kanilang armored corps sa Timog, Lebanon. Sa panig naman ng Lebanon, iniulat ng National News Agency na isang pag-atake ng drone ang pumatay sa isang motorista at nag-asikaso ng 4 na sugatan sa Maaroub. Sinabi ng Israel na napatay nila ang isang armadong militante at nakakuha ng mga armas sa lugar. Nagsagawa rin ng karagdagang mga airstrike ang militar ng Israel malapit sa baybaying lungsod ng Tyre at sa paligid ng Shakra sa Timog, Lebanon. Bukod dito, iniulat din ng ahensya ng balita ng Lebanon na isang pag-atake sa nayon ng Sohmor sa Bekaa Valley sa Silangan ay nagdulot ng pagkamatay ng 3 katao. Nagbabala ang Israel sa mga residente na huwag munang pumunta sa mga lugar na may pasilidad ng Hezbollah. Ang kasalukuyang labanan ay patuloy na nagngangalit sa kabila ng mga naunang deklarasyon ng tigil putukan. Muling nagpakawala ng mga rocket ang Hezbollah ilang araw matapos ang sorpresang pag-atake ng Israel at Estados Unidos noong ika-28 ng Pebrero laban sa Iran. Dahil dito, mabilis na sinakop ng mga tropang Israeli ang halos ikalimang bahagi ng teritoryo ng Lebanon sa timog na bahagi nito. Sa timog na lungsod ng Sidon, labis na pagdududa ang naging reaksyon ng mga residente sa mga anunsyo ng ceasefire. Ayon kay Mayada Hijazi, pagod na sila dahil tuwing may inaanunsyong tigil putukan ay patuloy pa rin ang patayan. Sinabi naman ni Sala Nasab na puro salita lamang ito at walang aksyon, kung kaya't paulit-ulit lamang silang lumilikas mula sa kanilang mga tahanan na nagdudulot ng matinding pagod. Sa kabuuan, higit sa 3,500 katao na ang nasawi sa Lebanon, habang mahigit 1,2 milyong mamamayan ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa karahasan. Sa panig naman ng Israel, hindi bababa sa 28 sundalo at 3 sibilyan ang kumpirmadong napatay simula nang mag-umpisa ang malawakang palitan ng putok sa pagitan ng dalawang puwersa. Tinawag naman ni Lebanese President Joseph Aoun ang bagong kasunduan bilang huling pagkakataon upang makamit ang isang pangmatagalang kapayapaan. Handa ang pamahalaan na ipatupad ito kapag natanggap na ang tugon mula sa mga pangkating tulong ng Hezbollah. Mananatili ang papel ng Estados Unidos sa pagsubaybay sa pagpapatupad nito, huwag manghina ang hukbo ng Lebanon na bawiin ang kontrol sa timog.